Yung lolo ko, naalala ko, bilin sa amin, huwag yung papasukin yan. Magulo yan. Pati personal mong buhay. Mabubuklat. Diyan kasi sa politika, kahit maganda na yung intention mo, hindi pa rin nakikita ng tao. Minsan nakakapikon din na gusto mo lang naman tumulong. Pero sila mismo, nakikita mo, binabaliwala lahat Hindi tinutulungan yung sarili nila. There's a very thin line between nakakatulong pa ba ako or nagiging enabler na ako. Baka yan din ang nangyari sa politika natin na konting bunot. Yes. Yung matatandang tao, hindi mo na mababago mindset niyan, utak nila, yun na sila. Para sa akin kasi, seniors are not supposed to be working na eh. Pag politiko kasi dito, tingin ng tao boss eh. Baliktad Oo, tao baliktad naghalal nga sa'yo, eh. sila Oo. dapat ang boss mo. Kumbaga, hindi dapat tayo gumagawa ng project or ng mabuting bagay dahil gusto mo may budget. Yes. Dapat exactly. gumagawa ka ng mabuti dahil yun ang gusto mong gawin sa heart mo and dapat walang kapalit. Hello, hello! Welcome to the 10th episode of Treehouse Podcast. Ako nga pala si Kowi. And I'm Sir Bong. And I'm Chit. And today, napaka-special ang bisita natin. Lagi naman. Pero syempre, papakilala ko muna siya. Ako magpapakilala sa'yo, ha? Okay. So, idol ko talaga to si Jelly. Matagal na eh. Matagal namin magkakilala nito, pero ngayon lang namin nakadaupang palad. Pero she is a national athlete and SEA Games 2023 silver medalist in women combat. Yes. Chairwoman, Women's Commission and board member. Commission on Safe Sports at Muay Thai Associations of the Philippines. Ambassador din siya for Health and Youth at AstraZeneca. Tama ba basa? AstraZeneca. AstraZeneca, okay. Founder and director at Cocoon Project PH. Studied BSHIRIM, Travel and Tourism Management at De La Salle College of St. Benilde. Studied Bachelor of Arts in Political Science and graduated as magna cum laude. Let's welcome Coach Jelly Bolao. Hello. Hello po. Magandang hapon. Ganyan katalino ang bisita natin. Isang karangalan po ang maging andi dito ngayon. Kamusta ka? Pagod. Sobrang pagod sa mga ikot, sa mga pagbaba sa barangay. Napakalaki ng Malolos. Alam nyo yan, bilang mga taga Malolos din. Super laki ng Malolos kaya nakakapagod. Pero happy. Of course, when you're doing something na very close to your heart and you're passionate, happy ka, kahit pagod. Kahit pagod, Alam no? ni Mami Chit yan sa kanyang mga advokasya sa LGBT and all. Kahit pagod, masaya. Naging model mo ba siya before? Or sa iPride siya? iPride kay Steph. Unfortunately, hindi. Pero, di ba, ang liit na mundo, matagal-tagal. Hindi, pero nag-shoot kayo with Steph, di ba? Yes. I did the shoot with Steph. Kasi sa iPride nga, ikaw ang Yes. kinuha niya. Kumbaga matagal na tayong nagkikita-kita, pero we didn't have the chance na magkaroon ng proper conversation and ano talaga with each other. Nung Pride March lang, no? Yes, yung Pride March. Nagawa tayo Pride March lang. Next year. Next year, yes. Next Kaya year. ba gumawa ng Pride March next year? Siguro naman yun, mapapaghandaan na. Oo, Kasi yes. last time, Matagal na preparation. Last time, biglaan. Biglaan. Pero still, di ba? Our biggest contributors. Or the founder. Pride March ng Malolos. First ever. Hindi magiging successful kung wala kayo. Ano na yun? Program na yun. Paano hindi natin yan? Mag-open din ng mga taga-Malolos soon, Yes. diba, no? And nakita naman namin yan eh. So, what actually inspire ba sa'yo? Bilang, sige, kahit hindi na lang muna member ng LGBTQ. So, what inspire sa'yo na pasukin ng public service? Share mo naman sa amin. Sige. So, actually, meron ako talaga mga advocacies about youth, about women, specifically, yung mga, ang tawag ito. I have a project called Cocoon Project na nagbibigay kami ng different programs for sexually abused kids. Kumbaga dumadalaw kami sa mga ampunan ng mga sexually abused kids para bigyan sila ng mga program, activities para makakope up sila dun sa situation nila, sa current situation nila. I also have advocacies for women
And then, ang pinaka nag-open up talaga sa akin, nung una kasi, parang advocacy, purpose, ang hanap ko nung una. Okay. Then, pandemic came. Yung pandemic, ang pinaka nagmulat sa akin about, pwede pala, or ginusto kong pumasok sa public service because nakita ko na yung ibang mga nakaupo. Hindi ko man sinasabi na dito lang sa Malolos, kasi na-observe ko sa lahat Lumabas yung mga politiko lang talaga, hindi mga public servant na talagang nagtago, nakalimutan na may trabaho sila para sa taong bayan. Ako, premium, di kami. Oo, naman. Pero, May issue ka ba? tingnan mo nga naman, during pandemic, napakaraming naging negosyante, naging political mindset, di ba? Nakikita nila yung mga pagbabago at saka yung hindi nagagawa ng iba. Kinis. Kasi Paano nun, ano? pandemic ang nag-open up sa akin na yung isa sa pinaka-desired Pero ng heart ko. napapaligiran ka ng political side, Yes, di ba? yes. My lolo was mayor before, Bencho Caluwag, dito sa Malolos. Oo. Plus, so, connected ba yan? Bakit political science ang kinuha mo? Or was it Hindi. imposed din sa'yo? The story was, natalo ako ng candidacy noong 2022. Okay. So, bilang... First try mo yun. First try ko noong 2022. Close, very close yung laban eh. And then, as an athlete kasi, natutunan namin is every time matatalo ka, you have to do something to better yourself. Yes, of course. Hindi yun yung huli. Kumbaga, meron kang certain goal na kapag hindi mo na-hit, kunyari, niliko ka muna ni Lord or kung saan ka muna dinala, baka kasi hindi ka pa ready, kailangan mo pa improve yung sarili mo. So, ganun lagi kasi yung thinking ko every time matatalo ko, even when I was still Ganyan in... din yung mga candidates ko dati. Para Kasi si Jelly nagko-compete na, di ba? Ganun ang mindset kasi lagi namin as a national athlete. Kasi hindi pwedeng pag natalo kami, doon na lang kami, magmumukmok na lang kami. We have to be a bigger person na tanggapin na baka madami pa akong kailangan improve sa sarili ko. So, kaya ako nag-political science was because I know for a fact na yung heart ko sa public service talaga. Alam ko, susubok ulit ako for the second time. So, sabi ko, Second, third, fourth. oo, hindi. Sana naman second, maging okay na tayo. Yes. Magtuloy-tuloy. So, sabi ko, gusto ko for the second time na i-offer ko yung sarili ko na maging leader dito sa Malolos. Gusto ko mas ready. Yung mas may alam yung coach. Siyempre, ayaw natin na pagdating natin doon, wala tayong alam sa pinasok natin, di ba? Tama. Pero sana ma-realize din ng mga tao dito na kailangan yung yupo natin, yung may magano. Yun? Agree. May hugot ba kayo? Agree. Hindi, totoo naman eh. Di ba? Ito pero... Sa lahat ng mga umuupo sa gobyerno, di naman dinano ko lahat. Pero mostly, wala namang ginagawa talaga. Sabi nga niya, doon nga lumabas yung iba politiko lang talaga. Public services, nakalimutan na. Pero sana nga, yung may mga pagbabago. Well, hopefully, kasi malapit na ako magsalita talaga sa mga sinaunang tao na yun. But, again, di naman tayo nga masastuck sa dati, di ba? Kaya nga we have to move forward. So, nabanggit mo na, does it affect bilang champion ka at athlete and coach by heart? Paano naka-influence ang sports sa leadership lifestyle? Yung sports, malaking factor yan in my everyday life. Hindi lang sa pagiging leader or hindi lang sa pagiging advocate or public servant. Yung resiliency mo kasi nandoon eh. Na sa politics, hindi ka pwedeng balat sibuyas. Yes. Kasi may masasabi yung mga tao sa'yo. Lagi. Kahit maganda yung ginagawa mo, merong negative na masasabi sa'yo, especially yung mga hindi mo natulungan, kasi hindi mo nasakop yung gusto nilang ipatulong sa'yo. May masasabi, hindi mo kayang ibigay. Gano'n. Superman pala. Tapos yung hinihingi nila, hindi siya saklaw or wala siya dun sa trabaho mo na ina-applyan eh. Alam mo yung may mga ganong bagay na, teka lang, hindi na trabaho ng konsehal yan, pero akala nila gano'n na trabaho ng isang konsehal. So, madaming nasasabi sa'yo, maraming negative, pero at the same time, ang pinaka blessed ako na naging athlete ako for 14 years is yung resiliency ko na kahit anong mangyari, naka-focus ako doon sa goal. Wala akong pakialam sa negative. It doesn't help me. Basta ako, ang pinakamoto ko, if it doesn't add value sa buhay ko, wala akong pakialam.
Hindi ko siya inaano sa Alas kaya, no? Nang? Pero minsan yung sinasabi nga niya, di ba? Once natulungan mo yung isang tao, pero parang obligasyon mo na. Yeah. At tulungan sila. Di ba? Ganun ang mindset ng mga tao dito eh. Well, unang-una, hindi naman kasi talaga dapat sila nang hihingi. Charot. Galit eh. Actually, ano yan parang there's a very thin line between nakakatulong pa ba ako or hindi ko na sila nagiging enabler na ako. Ganun parang medyo thin line kasi ultimo minsan yung dapat obligasyon na ng ama, ng ina, hihingi na sa'yo Totoo yun, no? Tsaka tataka ka pa yung mga may hirap ngayon, ano saan yung ano Ano? Sa presidente yung pagiging mahirap. Well, mas madali kasing manisi. Yes. Diba? Actually, Kesa maging, di ba? Kesa tumayo ka sa sarili mo pa, mahirap Di ba? Mag-ask ng help sa mga typical na kapwa-tao, hindi na sa politiko, mahirap Oo. Tsaka yung mga ano nila, gamit nila, gusto sa gobyerno manggagamit. Ay na magtrabaho. Well, kasalanan din niya ng mga sinaunang tao. Kasalanan. Ano na? Bakit kasalanan? Kasi, charot. Sige na, bakit nga kasalanan? Tanong mo yun, bakit? Alin ba? Bakit kasalanan na sinaulan? Well, kasi nga, baka nga naging enabler sila. Ganito kasi, ito, ipunion ko lang, ha, para sa makakapanood. Alam ko Wala maraming, magagalit, ha? alam ko maraming tatamaan. Pero kasi, ang nangyari sa kultura natin, naging ano tayo di ba minsan yung mga mahihinang tao, yun ang nakafocus sa atin. Yung mga malalakas talaga na nagtatrabaho, sila, kaya mo naman magtrabaho Tama. Kaya mo yan. Itong kailangan kong pansinin, pagtuunan ng pansin. Tama? So, ang nangyayari, parang nagiging na baby natin ang gusto yung mga taong mahihina to the point na ang nagagamit pala natin na lakas galing doon sa mga taong dapat sana binibigyan natin ng suporta. Kasi sila nga yung may kakayanan. Parang may pinag-ugutan mo. Marami. But anyway, opinion ko nga lang yon, and happy ako na naging bisita natin si Coach Jelly. Yung may question pa dito, sino ang biggest influence or mentor mo pala dyan sa career na bakit mo biglang naisip? Public service. Oo. Sa career na tinatawag. Hindi naman dahil siya ang mayor na dala-dala ko, but it was actually Mayor Christian talaga. Kasi kwento ko nga kanina yung sa pandemic, it started out with the pandemic na ano yun, talagang yung heart ko parang hindi mapakali sa bahay. Gusto ko lumabas. Gusto ko lahat ng kaya kong gawin to help other people. Kasi di ba yung mga wala ng trabaho, paano yung mga tiga dito na yung isang kahit isang pa. Tama. Hindi nakakapagtrabaho everyday, gusto mo wala silang kinakain. And then you see the response of the government is very slow. Sobra. Grabe. Kasi ikaw yung nakikita mo yung mga sa social media, yung mga pinopost ng tao. So what I did then was, namili ko out of my own pocket talaga. Hindi kaya ako, ewan ko lang ba't di ako natakot. Yung iba, di ba, parang baka wala tayong pera, hindi natin sure kailan ulit tayo magkakaroon ng trabaho, kailan mareresume ang normal life. So lahat, basta naalala ko noon, lahat ng savings ko, binili ko ng groceries para ipamigay. Then I went to Mayor Christian. Kasi parang kuya-kuyahan ko yan si Mayor Christian. Matagal na kami magkasama. Tapos, kasi, hindi ko naman kabisado ang malolos. Okay. Hindi ko alam kung sino yung mga kailangan kontakin para makatulong, para i-distribute yung mga pinamili. So, pumunta ako sa kanya. Then, nung after namin siya i-distribute sa mga tamang tao na magbibigyan, to select kung ano mga barangay yung talagang very affected or madami silang population na nangangailangan talaga. Tinanong niya ako kung bakit ko yun ginagawa. So, sabi ko, wala, I'm very happy na nandito ako sa position na ako yung may kakayanang tumulo. And hindi siguro ako mapapakali sa bahay if hindi ko gagawin yung tingin kong dapat para dun sa mga nandito. So sabi niya, ano ba, may bala ka bang tumakbo? Okay. Then, doon na nag-start yung conversation na, tatakbo ka ba? Gusto mo ba tumakbo? Basta kapag gusto mo tumakbo, sabihan mo ako. Then I asked him, syempre siya yung matagal na sa politika kung bakit niya natanong sa akin yon. Sabi niya kasi sa akin, sa larangan ng public service, madaling maghanap ng matatalino, abogado, Tama. meron ng pangalan sa politika, mga anak ng dating politiko. Pero ang pinakamahirap hanapin
na leader is yung may leader na may heart talaga. puso talaga. Yung passion for public service. And I think doon nagkukulang most eh. Yung iba, di ba, matatalino, sobrang talino, minsan nagagamit nila sa pagnanakaw. Oo. Yung mga ganon. Actually, hindi minsan yan. Saka sabi ko nga doon ko din na-realize, parang sa sports din, when I'm coaching, no, madaling ituro yung ibang bagay, pero ang isang bagay hindi mo kayang ituro is yung heart talaga. Yes. You can teach everything but heart. Nalala ko ng mas Gusto mo ba isigit? Okay lang yan. Okay lang, pwede natin pag-usapan. Oo, kasi ang nag-aklasan doon, yung mga tatalino talaga. Yung mga matatalino nagkaklasa sa Tomboy Philippines kaya sana nagpaano lang ako Battle of the Brain. Oo. Yan. Wisby Philippines pala. Ayun. So, doon na ako napaisip na, actually, every night, I'm thinking about it. Kasi yung lolo ko, naalala ko, bilin sa amin, huwag niyong papasukin yan, magulo yan, pati personal mong buhay, mabubuklat. For the longest time, ang tahimik ng pamilya talaga namin. Then, ano talaga yung, nanatili siya natanong sa heart ko every time. Nung time na yun, medyo malayo. That was 2020. Yung next election is 2022 pa. But everyday, iniisip ko siya. Then everyday, parang nagkakaroon ng baka para dito ako. Ganon yung feeling. Parang dinala ko dun eh. Hindi ko siya plinano. May calling, no? May calling. Oo. That's the right word. May calling talaga. Ay, may calling din doon, naging business tayo. Sa atin kasi sa business talaga. Ako yun talaga. Kasi ito, ewan ko. Anong calling mo to? Pero curious ako. Bukod doon sa paano mo siya na-balance yung campaign, advocacy, saka yung pagiging athletes mo? Yung pagiging athlete ko, right now walang time. Pero if I can train, nagtitraining pa rin ako. Of course, we have to stay healthy. Kailangan balance pa rin. Kailangan balance pa rin na yung utak mo, katawan mo, yung lahat yan healthy eh. Pero right now, I'm balancing yung pag-ikot-ikot sa mga barangay kasi sabi ko nga kanina, Malolos is a very big city 51 barangay. Yes, grabe. And yung advocacy. So ako, ang ginagawa ko, dahil hindi naman din ako well-off na kandidato na talagang kaya ko talagang mag-project ng bongga, mamigay ng kung ano-ano. So binabalanse ko siya by choosing my projects. Ang gusto ko talaga mga projects is yung mga salang-sala na hindi lang yung kapag binigay ko ngayong araw na to, this day lang siya magkakaroon ng effects. Yes. Doon sa buhay nung pagbibigyan ko. Gusto ko yung may mga long-term effects doon sa mga pagbibigyan namin, ganyan. So pinipili namin yung project namin. So doon ko siya binabalance. Yung advocacy ko, pinapasok ko doon sa mga projects na gagawin namin. Ang usually tinatap ko mga kabataan. I love working with youth. Kasi yung utak nila kakaiba. Ang dami nilang ideas, fresh ideas na talagang magugulat. Iba yung energy. Oo. Tsaka sila, alam mo, mas takot ako magsalita in front of youth. Mas mapili sa mga kandidato, mga kabataan. Mas open ang utak nila kung sino talaga. Pero, lalo ngayon, no? Pero mas sensitive sila. Yes, I agree. Konting lang Yes. Yung ego nila, akala mo may napatunayan na sa buhay. Meron nga iba, di ba? Nabigyan ka lang ng konti, kala nabili na yung pagkatao. Right, no? Right. Ganun. Pero kasi tama sama naman nga yung unang kasabihan na kabataan kasi ang pag-asa ng bayan. Kasi dahil nga, pero yun nga, kasi sabi mo nga, you have to be careful kasi kung ano yung action mo, they mimic they mirror talaga no? Dahil yun yung sinasabi ko sa'yo, Tol. Ang nangyari kasi doon, dahil close nga tayo sa kanila, hindi nga, ito kasi personal experiences because of the recent event nga na nangyari. Na close tayo sa kanila to the point na yung energy natin, hindi pa sila ready doon Na-transfer agad natin sa kanila. Parang nagkaroon sila ng entitlement, sobra. Yun. At saka ba parang na baby sobra? Sobrang na baby. Ako aminado naman nun. Bawal magutong doon. Diba? Konting ungot lang sa akin nun. Para kasi dito lapid Saka binabi mo talaga. Bunot? Biruin mo, walang panggastos, ikaw gagastos. Ayun. Yun naman alam din. Yun nga, yung hirap hindi nila alam, pero alam lang nila. Baka yan din ang nangyari sa politika natin, no? Na konting ungot, bunot. Yes. Taray ng ungot, bunot. Ungot mo! Paki-ano nga yun? Paki-highlight.
So, ayun, ayan, related naman tong next question natin sa sinabi mo na, kung ikaw, ano yung advice mo o maibibigay mo sa mga kabataan? Say, for example, gusto nilang pumasok sa politika or mag-business or anything na you can advise in general. Sa mga kabataan, especially yung mga may balak pumasok sa larangan ng public service, make sure that your intentions are in the right place. Your heart is in the right place. Kasi for the longest time, sa Philippines kasi ang culture is akala ng mga bata, negosyo ang pagpasok sa public service. Totoo. Kasi ang tingin nila sa mga politiko, ay yayaman ako dyan. Oo, yun nga kasi they mirror nga eh. Kasi, di ba, wrong representation tayo dito eh. Kasi, alam mo ako naniniwala ako yung mahihirap right now, biktima lang din sila ng mas malaking problema. Kasi parang yung tinutumbok ni Boss Cowie kanina na sinanay sila ng mayayamang tao na pinapamudmudan sila ng pera na akala nila yun yung public service. Yun yung akala nila yun yung public tamang service. gawin eh. Mamigay ng kung ano-ano sa mga tao. But hindi naman yun yung trabaho ng isang konsehal, hindi yun ang trabaho ng isang ganito. But then again, yung mga powerful na tao, yung may mga perang tao, sinanay sila sa ganon para sila yung iboto ng iboto. Tama. Sila yung iboto ng iboto. So yung mga kapatid natin na medyo nasa laylayan, biktima lang din sila eh. Actually, when you ask them the question, ano ang trabaho ng isang konsehal? Sasagot. Mamigay ng cake, mamigay ng ganito, na ganyan. Hindi nila alam. And I think it goes up and up sa higher na baka mas gusto nilang ganun eh, na hindi alam ng mga tao kung ano talaga ang qualifications ng isang public servant, ng isang politiko. Para yung mga powerful, yung mayayaman, yung mga dynasty, sila pa rin. Ang maging, ang humawak sa Pero ngayon, I think kasi, sabi, they were actually falling eh. Pero syempre, hindi naman sila hindi naman bababa yun without giving a good fight. Tama. Hindi na tatanggapin. Dumaan naman na tayo dun eh. Yeah. So, okay. Tol, puro tayo hugot. Ikaw, boss, bang may hugot ka ba? Wala. Magkakataon mo na to. Sige, professional questions naman tayo. Sige. Kasi isa din to sa platform na pwede natin gamitin dahil nakita din naman namin personally yung effort mo sa pagtakbo. And I think talaga, it's about time no? Sana. God willing. Malalaman natin yan. Kasi kung di tayo magkakasundo sa mga susunod na taon, mag-away na lang Next tayo. year, 2025 na. So, right now, ikot kami. Pwede bang magpa-contact ng parang, ano tawag doon? So, sasabihin mo, magiging Platform. Advocacies. Mga caucus. So, right now, ginagawa na natin. Caucus. Parang meeting. Meeting di avance. Then, doon mo sasabihin kung ano yung mga platforms mo, ano mga gusto mong tutukan. Mga ganun. So, ginagawa Pero nga lang sa program na tama na kayo. Yes, oo. Akala ko Cocos Melon. Nakawala ako dito, tatay jokes. Tito jokes. Tito jokes. Okay. So, sige, professional question tayo dito. Ano yung top priorities mo kung manalo ka na? Alright. Assuming nanalo ka na, ano ang tingin mo na una mong gagawin? As a counselor kasi, sectoral ang hawak nyo eh. You have committees na hahawakan. So, given the chance na kunyari, mag-majority naman kami, then ako yung papapiliin. I really want na makuha yung kababaihan, youth, sports, and gender. Yun. Gusto ko siya makuha. Gender and diverse. Kasi if ever man na pala rin tayo, as a neophyte, as a bago, ayoko munang hawakan yung medyo sensitive na committees. Kasi nandiyan ano ba naman example ng sensitive na committees? yung mga finance, yung mga so ang pinaka gusto kong hawakan is yung mga sector na very close sa heart ko. Yung mga solo parent. Actually, solo parent, PWD, youth, and sports. Ikaw ba pipili nun? Or sila mag-a-assign sa'yo? Majority.
Majority sa'yo, floor. Parang ano yan, botohan? Pwede naman. Ano Pero naman kasi mostly, kunyari mga sektor ng transportasyon, yung ways and means, napupunta na yan dun sa mga matatagal na. Yung mga matagal na nanando doon sa ano, kasi sila yung may ano talaga doon. Alam na. Pero doon sa barangay namin, parang matapalitan ng konsehan. Sa barangay. Kunwari, meron sa health. Meron sa basura. Nag-reshape. Meron. Nag-ano sila doon. Nag-reshape. Sa barangay konsehan. So, botohan pa din. Botohan naman, tama din ba? Botohan, gano'n? Ina-appoint sa'yo. Pa-appoint. Parang rotation During the session, pag-uusapan niya Sa'yo to. itong committee mo o gano'n. So, gusto ko yung very close to my heart. Yung Mga bata. Oo. Yung very din malapit sa advocacies na ginagawa ako. Pero then again, open naman ako to any. Gusto ko yung natututo rin ako eh. Gusto ko hindi, wala ako doon sa yung comfort zone ko. Gusto ko minsan lumalabas din ako doon. So, kahit naman anong ibigay. Kaya. Okay sa Kayang-kaya. Kakayanin, siyempre. Pero kasi, syempre, nasa mundo na tayo na minsan yung focus natin kung saan tayo magaling. Yes. Kasi talaga tayo mag-e-excel eh. Yeah. Katitira natin ng ganyan na, ay, hindi ko alam to, aralin ko nga. Naiiwanan natin yung totoong potential ba? Kasi ang maganda rin, if the committee na punta sa'yo is close to your heart, is kasi makakatindig at makakapagsalita ka in their behalf. Oh. Kasi ang pinaka-trabaho mo sa counselor is, kunyari, napunta sa akin ng committee ng PWD, and then ng kababaihan, solo parent, ganyan. My mom is a solo parent. So, alam ko yung mga hirap nila. Yes. Alam ko kung ano yung everyday na pinagdadaanan nila. Gagawa ka ng project. Ng mga resolutions. And na pwedeng makatulong sa sektor nila. Like for example, si Ate Ayi, gumawa siya ng May nasa isip. gumawa siya ng resolution na dito sa Malolos, kailangan merong 15%, I think, if I'm not mistaken, 15% off ang mga solo parent. Sa mga establishments. Uy, good yun 15%. So, ano yun? Yun yung mga trabaho namin. So, how can we do that? It should be yung mga, at least yung committee na hawak mo is close to your heart o lagi mo nakakausap. Kasi, at the end of the day, hindi ka man pwede magbigay sa solusyon na hindi mo alam ang problema. Tama. Yun din ang isa sa kulang ng mga leaders na nakita ko, not only in Malolos, is paano tayo makakagawa ng mga batas, ng mga solusyon kung di natin alam yung problema. Hindi nga kayo bumababa doon sa sektor na hawak. Hindi kayo nakikipag-usap. Baka mamaya binibigyan mo ng kutsara, kailangan pala tinidor. Diba? Mahirap eh. Kailangan alam ba nila yun? Yun nga, sa public servant, kailangan Solo parent, bibigyan mo ng asawa. Pwede, no? Magpa-raffle tayo ng asawa para sa kanila. Talaga, lalas na yung pagkabugaw mo eh, no? Hindi! Kaya may wala pa sa isip. Sige, sa mga kabataan naman. Sa mga kabataan, kasi, I've been coaching for I think more than 10 years now. Gustong-gusto ko na nagtuturo sa mga kabataan or to do projects or community projects with them just because bukod sa may natututunan sila sa akin, mas marami akong natututunan talaga sa mga bata. Yes. Sa energy ng mga bata. Madami akong natututunan sa kanila. And very crucial kasi yung part nila na I really want na maging part ako ng journey nila. Saka okay na rin yung para hindi sila cellphone ng cellphone. Tama din naman. Gusto ko matap yung mga mga programs bata, for... yung mga laro ng mga dati. Kung mag-TikTok ng TikTok. Gusto ko matap yung mga program for youth. Na matulungan sila. Kasi katulad ng sinasabi natin, kabataan, sila yung sa future, sila na yung magiging After yung mga natin, professionals sila naman, and I really want to be a part of the process ng mga proyekto na pwedeng makatulong para mas maging maganda yung ng mga kabataan. Kahit anumang proyekto yan. Yun, gusto kong maging part nung ng mga solution para mas maging brighter ang future ng mga kabataan. Ang ganda-ganda ng mga pangarap natin. Ganda ng plan. Pero you will lose in the process din eh. Di ba? Lalo pag nandyan ka na eh. So, yun ang unang challenges eh. Yes. Di ba? Lalo na pag may mga matatanda. Babalik na naman tayo sa mga sinaunang tao. Joke lang. Hindi, kaya nga. Sige. Diyan kasi sa politika, kahit maganda na yung intention, hindi pa rin nakikita ng tao. Kasi bakit tumitingin sila sa
Loaded. Pera. Kung ano yung nakukuha nila. Kasi yun yung sinasabi ko, na tinulungan mo na, magiging obligasyon. Ano pang dagdag? Ay, bad yun. Anyway. Malalaman naman ni Charlie. Baka bagay siya doon. Malalaman mo naman yan. It's really how you would take it naman eh. Balance kasi talaga na, ewan ko, siguro magkaiba lang talaga ang point of view ng politiko at ng public sosyante at Right. So, hindi rin naman natin alam. Diba? Yes. So, ayun. Okay. So, katulad niyan, speaking of kababaihan tsaka kabataan, paano mo balak tugunan yung mga pangangailangan nila dito sa community? I mean, by means of what? If ever na pala rin tayo. Yes. Of course, claim na natin, di ba? Sabi ko nga kanina, we can't really find a solution sa problemang hindi mo alam. So, ang pinaka gusto ko talaga, actually, platform pangako, wala akong pinapangako. Lagi ko sinasabi sa kanila is, yung, alam mo yung leader na makikita mo sa loob ng 3 taon, hindi lang yung makikita mo tuwing malapit na yung election. Yes. Diba? Kasi kailangan constant communication ka sa nasasakupan mo. Kasi nga, kung hindi natin alam kung anong problema nila, hindi natin kayang solusyonan yun. Paano ka magiging boses sa loob ng session or sa loob ng konseho kung hindi mo alam kung ano talaga yung mga hinaiugan? So, ang pinaka I think napakita ko naman na. Kasi nung natalo ko, hindi ako tumigil eh. Kasi gusto ko talagang panindigan yung sinasabi ko noong 2022 na I really want to change yung pinaka stature ng politika dito na nakikita mo na lang sila pag malapit na ulit yung kampanya eh. Actually, totoo. Nararamdaman mo sila pag malapit na yung kampanya. Pero, yun nga, ang trabaho natin as councilors, maging bosses nila sa konseho, paano tayo gagawa ng mga batas, resolusyon, or kung ano man, kung hindi mo alam kung paano ka makikipag-communicate sa kanila. So, yun siguro dapat yung pinaka-importante. And yun yung tingin kong kayang-kaya kong gawin. Kasi I enjoy talking to people. Gusto ko yung bumababa ako sa kanila. So, yun yung maging open yung communication para ma-voice out ko properly. Or makaisip kami nung proper way na solusyonan kung ano ang problema nila. In a long-term way. Yeah. Step by step. Yeah. Kasi baka mamaya, ang ganda ng plano ko, hindi naman pala swak dun sa, hindi pala siya yung magiging solusyon dun sa problema na hinaharap ng sektor na hawak ko eh. So, mahirap yun. Tama. O ikaw, Tol, di ba? Hindi, kasi kami, bilang mga negosyante, ang nakita naman kasi namin is, syempre, yung point of view namin na kahit papaano, di ba yung livelihood program na, di ba, kahit papaano, kasi yun ang kulang eh. Sige, nandyan, iba pa yung pag-aaral sa school, pero iba pa rin kasi talaga yung hands-on eh, di ba? Yes. Na talagang maano nila na, ganito pala gawin yun, ganito pala yung sweat, yung pagod, papaano. Yung sabi nga yung totoong buhay, ibang eskwelahan na yan. Doon mo marirealize, hindi rin pala lahat ng napag-aralan mo sa school, magagamit mo in real life. May mga project ka rin para doon sa mga, di ba, rehabilitation, mga nagda-drugs, mga ganun, ka din. Since I'm into sports, and yun talaga yung unang naging way ko or platform ko para matap yung different communities like yung sa mga sexually abused kids. Pinagsusports namin sila eh. Pinagsusports namin sila kasi Pero may nag-ano kayo ng therapist para din sa kanila? kami mismo nabababa sa community na yon. Kailangan muna namin dumaan sa seminar. Kasi very sensitive yung cases nila, minsan bawal namin silang hawakan. Kasi na yung traumas nila. So kailangan dumadaan muna kami sa seminar before we can bago kami humarap, para we can handle them properly. So, siya step by step. Kunyari, uunahin namin is we do exercises. Next namin is we do Bible study. Next namin is yung usap na kami dun sa mga bata. Kamustahan, ganyan. So, kung ano yung ginagawa naming program sa mga sexually abused kids, yun din. May mga session kayo lang. Yes. Every week yun. Yun din yung ginagawa namin before sa Boys Town. Yun yung, di ba yung tinatanong yung mga nagre-rehab, yung mga nagda-drugs, yung mga nahuli sa iba't ibang kaso habang bata pa sila, dinadala sila sa Boys Town. We also teach them martial arts. Why? Kasi
yun yung nag-introduce sa kanila ng discipline. Nadidisiplina sila eh. So parang mahirap, actually, mas mahirap sa part namin. Pasunurin yung mga bata doon. Kasi we already had a program with Boys Town na nagtuturo kami ng martial arts as a part of their rehabilitation. Sobrang hirap ng experience. Kasi magulang ka nila hindi mapasunod yung bata. Yun nga yung reason ba't nag-end up doon yung mga bata. So, what more kami na hindi nila kakilala. Tapos, uutosan pa namin silang gawin yung mga bagay na, teka lang, hindi ko man gustong gawin to eh. Tapos, yung utos mo sa akin na gawin ko to. So, very hard for us. Pero we have to open their eyes and their minds na para sa kanila yun. And it can help them like how it helped us. So, before we start... Natakasan doon. Minsan, actually, natatakasan ata sila. Doon, sa Boys Town. Saan ba yung Boys Town na yan? Sa May Manila. Yung Manila. Doon dinadala yung mga delinquent na wala pang proper, hindi mo pa pwedeng ikulong. Oh, okay. So, meron naman palang lugar para doon. So, before we start any program, kunyari, dito kami sa Boys Town, nagdadala kami ng mga dating mga nakulong na nabago ang buhay because of doing sports, because of doing martial arts. Para sa umpisa pa lang, maisip nila na, baka pwede rin yung story ko. Pwede rin ako in the future kahit na may chance pa, may pag-asa pa. And sports can give them a chance for a new life, for a new beginning. So we usually start yung mga programs namin sa ganon. May mga testimonies coming from people that they can relate to. Para sa umpisa pa lang, nahit mo na kaya namin to gagawin kasi para din sa amin. Katulad ni kuya or ni ate nagsasalita ka. Parang gano'n siya. Kailangan relatable eh. Yung ginagawa mo. They have to have something in mind na, ba't ko kailangan gawin? Kailangan bigyan mo sila ng Normally, mga ilang taon yan? Usually, 14, 14, teenage, talagang teenagers. So, 70 lang. yung mga nagnanakaw. Kasi pwede na. Mga bata pa lang magnanakaw na. They do drugs. Paano yung gumagawa ng murder? Doon din ako. Juvenile. Yun ang hindi ko... Juvenile kasi yata yung si Juvenile. Iba na ata. Yun nga, kasi di ba, sa atin, pag bata ka pa, hindi ka makukulong. Yes. Ang daming ngayon ng bata. Yun ang kung naboboys town din ba sila? Oo. Iba naman nga. Well, hirap para ba din politiko talaga. Hirap. Buti ayaw mo yan, no? Hindi ko nga sabi, kanina, nag-uusap kami, sabi ko, hindi ko kaya yung ginagawa mo. Pag nagbibiroan lang naman tayo. Hindi ko kaya yung ginagawa niya, napupunta ka talaga sa... Ay, kasi ang puso nga niya talaga. Oo, talagang may calling, iba-iba naman nga. Parang yan, to answer the question is, bakit si Mami cheat? Bumabalik at bumabalik sa events kahit nasasaktan at nasasaktan. Kasi nasa heart mo talaga. Kahit ikaw yung pagod, ala ka naman ding Napapala. At the end of the day, wala ka naman talaga napapala. Yun yung heart mo eh. Hindi ko nga ba alam. Sabi nga niya. Nadamay ka pa nga eh. Ay, sabi mo nga, nabigay mo kay best mo, pero bakit ganun? Minsan nga parang pagpagod ka, hindi mo may iwasan. Hindi mo sa pagsisisi. Yung you ask the question na... Bakit ko ba ginagawa? Bakit ko ba ginagawa to? Kung hindi sana ako pumasok dito, baka milyonaryo na ako. Ganong bagay. Actually, Matango ka. pero ulit yata si Togs eh. Kasi di ba parang sa gastos pa lang. Tapos, nabigay mo na lahat ng daliri mo, yung pinakahuli, gusto pang kunin. Alam mo yung mga ganong bagay. Tapos, hindi pa nasasat. Yun nga. Yung iba hindi pa na-appreciate. But then, yun nga, sabi ko kanina, we all come down to ano ba yung nasa heart. It makes me happy. So, minsan lang talaga, kahit it makes you happy, na-burn out ka. Oo naman. Actually, nakaka-burn out. Kahit mahal mo yung isang bagay, nakaka-burn out. Totoo yun. Sa akin din naman iba talaga yung minsan, sabi nga sa atin, sa point of view ng negosyante, di ba? Example is, sabi, hawak mo daw oras mo. Hindi naman yan totoo, di ba? Ikaw bilang politiko, hawak mo ba oras mo? Hindi. But somehow, hawak natin yung mood natin. Di ba? We can disregard a call or a text or anything na pag hindi pwede na, no, ito muna. Di ba?
Yeah, siguro yun lang talagang dapat matutunan natin boundaries. Yun, ako wala ako nun. Oo! Gabay ka naman tayo. Actually, ganyan siya. Well, ito kasunod. So, base dun sa mga na-encounter mo or pakikipag-usap sa mga tao, meron ka ba yung pinaka-memorable na sitwasyon na narinig mo before na somehow na-inspire ka na siguro para talaga dito ako, para sa politika ata siguro ako Actually, sa kada baba mo sa barangay, you'll hear different stories. From senior citizens to tricycle drivers, jeepney drivers, yung mga simpleng vendors, yung mga kabataan na hirap sa school. Different stories, different, iba-iba sila ng mga hinaing sa Nabibigay ka na buhay. ng laptop. Tayo yun. Actually, and then, every person na nakakausap ko, senior man yan, kabataan man yan, tricycle driver, jeepney driver, every time nagsishare sila ng story sa akin, o yung mga problema nila, as a tricycle driver, as a solo parent, as a kabataan, as a joda, mas nai-inspire ako na, for the longest time, hindi nasusolusyonan. Natuwa ako doon. For example, sa jeep. Kasi alam ko, phase out na di ba? Yes, Sooner or later, ma-phase out na talaga yung jeepney sa atin What is the most common problem na naririnig mo sa kanila? Syempre, hindi nila kaya bumili ng yung pinopropose na e-jeep. Wala naman silang pera na pambili nung ganun So, like for example, if mamumuhunan na naman ng panibago or yung bagong e-jeep na kailangan na pinopropose, i-drive nila, hindi naman yun sasagutin lahat ng government. Hindi, pero may di ba? Propose doon, parang huhulugan. Huhulugan nila. Huhulugan nila unti-unti yung gagamitin nilang jeep. But then, we have to think magkano lang ang iuuwi nila per day. Paano pa yung dagdag na may kailangan silang hulugan? So, papasok ba Because of the kailangan phase out. 64 pesos pa lang, mayamang ka na sa pagkain. Naisingit. So, yun. So, parang yung mga different problems from different sectors, it actually inspires me na to do more, to learn more kung paano ko sila pwedeng matulungan na once na nandoon ka. Yun nga, rin. Kasi ngayon, limited lang naman ang kaya kong gawin. Kung ano lang ang pwede kung ano lang ang meron ako right now, yun lang ang kaya kong ibigay sa kanila. Not unlike kapag nandun na tayo sa table that can make change or at least to have a voice for them, mas nai-inspire ako na, alam mo yun, na manalo. Kasi gusto mo makarating doon sa tamang platform yung mga hinaing nila. So, walang specific Walang specific moment. Every moment na nagkakaroon ako ng chance na marinig yung mga stories ng yung mga tiga dito lang sa Malolos alone na mga nahihirapan. Parang, actually, you feel blessed at the same time kasi wala ka sa sitwasyon nila. Pero yun din yung nag-i-inspire sa'yo na gusto mong manalo kasi gusto mo maka-create ka ng kahit maliit na bagay to better their lives. So yun. Kasi ang unang tanong din dun is, paano Minsan kasi, oo nga, andun yung tulong na kailangan nila. But, they have to do the other steps They have to help themselves. Diba? Parang, minsan nakakapikon din na gusto mo lang naman tumulong. Pero sila mismo, nakikita mo, binabaliwala lahat Hindi tinutulungan yung sarili nila. Pinag-uuputan ka. Hindi, kasi bakit charot lang? Tulad ng gusto namin magkaroon ng right of way doon sa Right, yes. May nanganganak daw doon. Na politika ata kayo doon Well, saka natin pag-usapan yan kasi baka hindi, it's something na wala na tayong magagawa Ako, I started doing my vlogs na alone about doon sa nakita ko na talagang may toxic culture tayo kaya nga hindi tayo umangat-angat dapat nga, 'di ba? Kahit papaano nakakasabay na tayo But that's also one of the reason why I want to tap youth. Kasi gusto mo nang baguhin yung toxic culture na nakasanayan. Yes. And how do you do that? Kailangan ng yung mga kabataan
baguhin mo yung mindset nila para sa future mabago rin. Kasi, tama si, yung matatandang tao, hindi mo na mababago mindset niyan, utak nila, yun na sila. Kahit kunyari like, one of my problem is, every time makikipag-harapan, and then you know for a fact na tama ka, pero yung kausap mo medyo mananda. Yes, Hindi yan. sila magpapatalo Hindi talaga. Tsaka, diba, kapag sinasabi mo yung point mo or yung reasoning out mo na alam mo naman na tama, bastos ka. Yes. Bata ka eh. Bata ka eh. Bakit? Bakit ganyan ka sa mga tuwira? Ba't ka nangangatwiran? Pero nag-explain ka lang naman. Oo. You explain your side kung bakit ka tama, kung bakit kailangan Ganito yung mangyari. Diba? Pero ikaw mali kasi bata ka. Oo. Minsan nga, it's not about being right or being wrong eh. Di ba minsan yung lang natin na marinig pa para maintindihan nila. But no, hindi. Dahil hindi ko idea yan. Hindi sa akin ang galing yan. No, you're wrong. Wow. Sino ba? Mali yata si Jelly ang in-invite natin dyan. Na-trigger ba? Na-trigger? Maganda rin kasi na napapag-usapan natin. Yes, of course. Din eh, kasi wala eh, sa mga matatanda, pasensya na. Pero sabi ko nga palagi, laging balanse ang mundo. Kung merong old people na sobrang toxic, is may old people naman na sobrang okay. Yes, sobrang sila pa talaga yung nagsusupport. Supportive sa atin, di ba? Yes. May mga supportive talaga Edgardo. Si Sir Edgardo, sila Kuya Boy, sila Ora, grabe. Pero balance naman eh. It's just that mas malakas lang, mas maingay lang talaga ang negativity. Yes. So, well, sabi nga, old people don't change. They just die. Sorry. Sorry na. Okay, next question tayo bago pa tayo magkaanuhan dito. So, anong specific na programs din ang gusto mong i-implement para ma-empower din tong nabanggit mo nga yung mga driver like sa jeep and sa tricycle, yung ganyan, solo parents sa youth or yung mga kapatid natin sa laylayan na nasa baba. Anything that you have in mind, suggestion na you think it can help, but again, ando naman yung disclaimer na it may be not, but ano yung nasa mind mo para patulungan talaga sila? For which specific sector? So, say for example, dito Solo muna sa, parent. sige, sa Solo parent. Sige. Okay. Ang naging problema kasi ng mga solar parent dito sa Malolos is, nagawan sila ng resolution na, yun nga, yung about the 50% na off. Pagdating sa mga 15% discount. Kaso hindi nagkaroon ng ngipin yung batas. Hindi siya nagkaroon ng ngipin yung batas. Ibig sabihin, not all establishment ay ginagrant nila. So first, what I have to do is to review all lahat ng mga resolutions na ginawa para makatulong sa mga solo parent, and how can we revise it? Paano natin lalagyan ng ngipin yung batas na ginawa? Kasi baka naman meron na, hindi lang ini-implement. Ganun siya eh. Kumbaga hindi lang alam na kailangan pala, ito na pala, resolution na pala ito, batas na pala ito dito sa Malolos na kailangan palang sundin. Baka naman kasi ganun. Kasi speaking with sa Malolos pa lang ba yan dito? Malolos lang. Malolos lang to. And then, ang pinaka gusto kong tutukan din with the solo parent is livelihood program. Livelihood program na kaya talaga nilang gawin. Minsan kasi yung mga livelihood program, parang hindi naman din nila, makapag-livelihood program lang. Di ba? Masabi lang dahil Masabi lang. Nakita ko isa sa Santor eh. Ay, sorry. Masabi lang na nakapag-livelihood sila eh. Para makapagbabalang ng programa, ganyan. Gusto ko yung coming mismo sa kanila. Uusap tayo. Ano ba sa tingin niyo yung mga negosyo na kaya nyong dalhin araw-araw, na kaya nyong gawin araw-araw, sa kanila na mismo manggaling. Then from there, tsaka iplano. Kasi yung mga solo parent, lahat yan, alam natin, gagawin, mabuhay lang yung mga anak nila eh. Diba? Baka naman kasi hindi lang sila nabibigyan ng opportunity, ng chance. Sila yung may drive eh. Na gawin yung mga negosyo. Na basta baka sakaling mabigyan din natin sila ng livelihood program na maganda na kaya talaga nilang gawin. Baka maging daan pa yun para, di ba? Na ma-establish yung buhay nila, maging okay sila in life. So, when it comes to solo parent, gusto ko sana yung mga resolutions na makakatulong sa kanila
Like yung sa discount, laki na natin ng ngipin yun. Kailangan we have to make sure na all establishments ay ginagrant yun, yung kung ano man tulong ang mabibigay sa mga solo parents. And the livelihood program. Livelihood program na makatotohanan. For the solo parents. Yes. And then, kapag nag-livelihood program, we also have to make sure na ano yung paraan natin para matulungan sila makapagsimula. Kasi may problema naman yung iba na gustong-gusto nila. May drive sila. Kaso wala silang pagsimula. So, ganon. So, ang gagawin mo dyan, nangulit ka. Ang gagawin mo dyan, pag nag-livelihood ka, kunyari, tinagpaturo ka, lashes na lang eh. Pwede sila mag-service na yes. Ibigyan mo na agad sila ng Yes. Oo. So, doon nadadaan yung doon napapasok yung hanggang saan yung kaya mong gawin for this project. Hanap tayo ngayon ng mga sponsors, kahit di naman na kailangan. Kasi mas gusto mong bigyan ng buhay and puso yung kada project na gusto mong gawin. Gusto mong maging makatotohanan. Hindi puro Huwag lang masabi na, nakapag-project na ako ng ganyan. Alam mo yon, yung pag-isipan natin, paano natin to makakatulong sa kanila in a long Pag livelihood ka, may kit ka ng kasama. Yes. Yan lang, magsimula ka na. Pwede na. Ganon. Magsimula ka. Well, tama naman. So that's one example. Pag inisa-isa kasi, medyo mahaba-haba. Ano problema ng sektor ng transportasyon, ng mga kabataan, ng PWD, marami tayong problema sa... Dami lumayos pa sa PWD, Actually, di ba? Sa kung fake or... may na sila. Na sila. Pero ngayon, nati-check na ata. Check niya, isang may ata sa website. Pero kasi yung iba sa government mismo nakukuha, yung mga fake nila, PWD. Not here. Actually, pero lang, disclaimer, hindi ko siya dito sa Malolos natutunan, sa ibang lugar, na nakakakuha sila ng PWD. 600. Mismo. Pero, so kahit ipa-validate mo, kahit ipa-validate mo, medyo Valid talaga. Valid. Well, it's on them eh. Yes. Diba? But at least we do our job naman. Like yours, yung sa mo is, tulad yan, pag i-implement yan, as long as you did your job naman, bahala na sila kung gagamitin nila. So, talaga naman, dalawang option naman lagi ang... lagi naman may option, yung mga skills and talent natin. Sa pwedeng gamitin sa masama, pwedeng gamitin sa mabuti. And then we have existing na mga programs kasi sa city na pwede mo siyang i-go around it na pwedeng makatulong sa different sectors na humihingi ng tulong or may hinaing. Like for example, scholarship program. Ba't di natin bigyan ng pagkakataon na mag-reserve na tayo ng 10 para sa solo parent, 10 para sa anak ng PWD, 10 para sa anak ng ganito. Diba? Di ba nangyayari yan? Right now, ang alam ko, mga barangay health workers ang merong for the scholarship para sa kanilang mga anak. Pero we have to tap other Iba may nakakagsara ko. Meron akong mga kasama na mga pumipila pa para magkaroon ng tawag doon, yung GL. Guarantee letter. Yes. Usually pag ganong mga projects, mga matagal talagang mabigyan. Ay, yung mga guarantee letters. Ang alam kong may mga guarantee letters, ito hindi ako 100% sure ang mga congressman, sila ang may fund for guarantee letter. May funds naman. May funding talaga sila for that. And then, kunyari, for example, work, dahil mga negosyante kayo, kailangan ba nating implement na lahat ng establishment dito ay kailangan may isang worker na PWD, isang solo parent, isang ganito. May mga ganun May baliw dyan sa... Kailangan may ganun din tayo. Kasi meron yung sa senior. Senior. Senior also. The senior citizens also. Baka meron tayong mga senior citizens na hindi mabubuhay pag hindi nagtrabaho. May ganun May pa. mga ganun eh. Pwede naman natin sila bigyan ng trabaho. Tapos katulad yan. Ha? Pero ako, alam mo, ito opinion ko lang naman again, in all honesty, para sa akin kasi, seniors are not supposed to be working na eh. They should be enjoying their life na eh. But for some reason, dahil nga... Naging biktima sila ng buhay ng Pilipinas. Yes. Naging yung buhay. Supposedly, dapat nag-enjoy ka na lang, nagkikwento sa mga apo mo, di ba, na yung pension mo na dapat sasapat sana, but then again, hindi nga lahat. Ha? Hindi naman yung totoo. Realidad sa... Well,
Okay. Next question. So, if ever pala rin, syempre, kine-claim na natin yan. Sana. Konsehal. Ano ba, paano Coach Consi? Coach Consi? Magiging ganun yun Coach Consi. Wow. Coach So, Consi. paano mo magiging, paano mo mababalanse ang pagiging konsehal at pagkakaroon ng connection sa baba or sa community? Actually, ang pagiging konsehal at ang pagbaba sa community, hindi dapat binabalanse yan dahil yun ang trabaho mo talaga. Talaga? Your job. Yes, you have. Kailangan mo bumaba. Katulad nung sabi ko kanina, boss. Kunyari, napunta sa akin ang sektor ng solo parent or PWD. Kailangan in constant communication ako with them. Kailangan ko silang kamustahin palagi. Ano yung pwedeng makatulog sa atin? Ano yung mga problema nyo para makaisip tayo ng solusyon doon sa problema nyo. Same with the solo parent. Same with other sectors. Transportation man yan or kung saan man. Kailangan babain mo sila araw-araw. Hindi naman sinabing araw-araw. Weekly kasi may session, di ba? Kunyari ako ang may hawak sa sektor ng kababaihan na lang or ng mga solo parent, PWD. Ano ang sasabihin ko next session kung hindi ko sila nakausap lastly? Pero, pag maganon, may files ang barangay kung sino lahat ng solo parent. Meron, yes. Meron. May Sila files. ang may Yes. wala silang files na tinatamad sila. Sa federation naman, meron namang pangkabuoang panguluhan. Okay. So, kunyari, Solo Federation of Malolos, Solo Parent Federation of Malolos, meron silang set of officers na pwede mong makausap, na pwede mong makatrabaho sa mga programs na gusto mong i-implement. Or makausap. Tapos tayo, ganyan. Paano yung iba nag-claim lang na solo parent pero may ka-live-in lang? Bawal yun. Bawal ang may kalivin. Ano yun? Dapat kasal na Hindi naman kasal, iniwan? basta, kunyari, nagkaroon ng anak sa pagkadalaga, ganon. Tapos, may separated, yun. Talaga. So, yun. For me, hindi siya kailangang balansehin because it's a priority. Ganda nun. Priority siya na kailangan mo talagang babain. Kasi unang-una, ang kailangan din nating ibahin na mindset is, pag politiko kasi dito, tingin ng tao boss eh. Baliktad Tao baliktad naghalal nga sa'yo, sila Oo. dapat ang boss mo. Tanungin mo sila, anong kailangan nila. At sasabihin mo sa kanila kung paano yung pwede natin gawin para masolusyonan. Ganon siya eh. So, it's a priority. It's your work. It doesn't have to be something na kailangan ko munang balansehin or to find time. But, ako, siguro ngayon, kino-congratulate na kita sa pagpasok mo dyan. Dahil meron ka sana, Oo. hindi, Buo yung kasi ka talaga minsan talaga, katulad ko, nung bago ako pumasok dito sa pagnenegosyo, ay buong buo yung isip mo buong buo yung isip mo, buong buo yung heart mo. But then, along the way, alam mo yun, you will be disheartened kasi ang daling pag-usapan Right. Easier said than done, sabi nga nila, Right. di ba? Pero sana, hopefully, pag dumating ka sa point na yon, I'm sure naman na, kasi sa resilience naman na-encounter mo dahil na you were in sports for the longest time, di ba? Sana nandun pa rin yung heart mo, di ba? Yes. Yun dapat ang hindi mawala. Above anything else. Yung heart mo sa ginagawa. Yun lang naman kasi minsan masarap lang pag-usapan pero pag nandyan na, pag alam mo yun, pag may buhay pang sinaut, charot. Bumalik talaga doon Ano ba yun? Tsaka may garter Yung mindset ng utang na loob, dapat mawala. Pinakamano sa kanyang utang na loob. Yung mga matatandang tao, pansinin natin, they're just doing their job. Pero para sa kanila, utang na loob ng tao to sa akin. Yes. So, pag ikaw public servant ka, just by doing your job, hindi naman ibig sabihin nun ano ba ginastos? Hindi ka naman tumakbo para magkaroon ng utang na loob sila sa iyo. Yes, Totoo exactly. Ang problema Tsaka ang kasi- binibigay mo sa tao, pera din naman nila yun. Hindi mo naman pera yun Bakit Diba? pag nag-aayuda? Ayun, diba? Marami nagreklamo pag nag-aayuda. Kung sino pa kayong meron, siyang nabigyan. Buti ka nababasa yung mga artong nakalagay. Oo. From Congressman, blah, blah, blah. Nabawasan na yung Nabawasan na yun Ayun yung gusto ko na pinakatumatak din sa akin with how Mayor Vico handles passing.
Grabe yun, no? Ganda ng Pasig ngayon, no? Grabe. Kasi for him, sabi nga niya, pag ini-interview siya, especially during the pandemic, I think he's one of the best mayors during the pandemic na na kung paano niya hinandle yung issue ng pandemic. Grabe yun. Ang sinasabi niya lagi sa interviews, hindi niyo ako kailangan palakpakan kasi I'm just doing my job. Yes. Pero kung iba yon, kung ibang politiko yon, di ba, parang lahat ako, dahil to sa akin, kaya nagawa, dahil to sa akin. Yung ultimong ayuda na lang, nalagyan mo pa ng pangalan, kaya tumatagal. Di ba? Di ba? Ganyan din siya. Pero kahit gano'ng kagandang ginagawa mo, binabato pa rin siya. Oo naman. Hindi naman mawawala. Hindi mawawala. Kasi we can please everybody. Hindi natin kayang i-please talaga lahat ng mapapasaya lahat kasi minsan sa atin masaya, pero sa kanila pala. Especially if you have different mindsets. Yes. Ayun, may pa rin sa mga tomboy, Balik. Ikaw, boss, may question ka ba kay Jelly personal or dyan? Hindi, ano sa tingin mo ang mga challenges? Yung, di ba, babae, lalaki, nagko-compete sa ganyan. Meron bang hesitant ka ba o pag nakaharap mo sila? Nagko-compete saan? Sa politika na. Oo. Di ba naging hindrance yung gender natin? Di ba, gano'n? Actually, medyo mga old, ang Malolos. Ayun yan. Bumalik! Medyo sensitive. Gusto mo kaya topic na natin yung old? Medyo sensitive topic pa rin siya na, pero ako, every time I'm given a chance na makapagsalita, especially in front of people na tingin ko medyo sensitive sa kanila yung topic na gano'n. Ang lagi kong sinasabi is, wala na ngayon sa edad, wala na ngayon sa gender, wala na sa kung anumang katayuan ng buhay, ang kagalingan sa paglilingkod or pagiging leader. Tama. Dapat ang tinitignan nyo is yung qualifications, kung paano ko matutulungan itong tao na to, and not anything else. Diba? Hindi yung gender, hindi yung edad, hindi kung ano man yung katayuan niya sa buhay. Kasi iboboto mo siya bilang leader eh. Diba? Wala na sa galing ngayon yung mga, hindi na napipigilan ng kahit na anong bagay na personal ang pagiging magaling mo sa isang bagay ngayon. Pero paano mo hinahandle yung ganun? Halimbawa, may kausap ka na. Kasi ako, may kausap ako na medyo mataas na tao. And you will know sa gesture ng katawan niya kung may problema siya sa pagiging, I don't know, maybe he's homophobic ba? But sa akin kasi, deadma. As long as nasabi ko yung gusto ko, pero minsan di pa rin talaga naaalis sa isip ko na may factor pa din. Ikaw, paano mo tinetake yung ganon? Wala, hindi ko siya tinitake. Sabi ko deadma lang. Kasi sabi ko nga kanina, ang pinakamoto ko na right now, dahil napakahirap talaga nung tumatakbo talaga. Diba? If it doesn't add value sa akin, or it doesn't add inspiration para magpatuloy, hindi ko na pinapansin. Kasi kahit naman anong gawin nilang bato sa akin, hindi ko yun ikakagaling palalo. Ginagawa kong inspiration actually to do better. Na ipakita sa kanila na kahit hindi nyo ako piliin or kailangan ko ipakita sa kanila kung bakit ako deserving, karapat-dapat na kahit ibatuhin nyo ako ng mga personal na bagay sa isang bagay na hindi naman dapat personal ang tinitignan nyo, kundi yung kakayanan ng tao. Kailangan kong mas ipakita sa kanila na kahit hindi nila ako piliin, very worthy of yung isang bagay or isang boto na hindi nyo pinitol. So, minsan, instead of bringing me down, ginagawa ko na lang inspiration. Pakita ko sa inyo na madami tayong kayang gawin. Kahit sinasabi nyo na hindi ko kayang gawin dahil lang sa gender ko, dahil lang sa edad ko, bata pa kasi ako. Dami ko pang tattoo. Di ba? Yung sa'yo, yung mga sinaunang tao. Batang to, dami tattoo. Ancestral. Diba? Wala na sa appearance, wala na sa age, wala na sa gender. Pakita mo, we have to prove them wrong. Ganun na lang lahat. Kasi ba dyan, matatanda nila nakapag-out yung kaya mas... Personal na yan, ma'am. Nahuli. Sila hindi makapag-out kaya ganyan sila. Pero sa huli, ang pinaka-importante, we still have to respect their opinions. May kanya-kanya rin tayo Ang pinakakaya lang natin gawin is we have to at least try to prove them wrong. Namamata pa yung mga yan. Yes.
Well, si Madam Chit talaga may hugot. Eh, paano? Minsan ako yung lumapit eh. Nagdala lang ako ng manok eh. Nagdala lang naman ako panabong doon eh. Uy, sino yan? Pero nakita mo na, yung pinagdadaanan, di ba? We tried our best naman eh. Grabe kung ano sinasabi. Sila ang pupunta rito, sila yung mga inaantay ko eh, sabi sa akin. Sila ang nag-umpisa niyan, tapos ikaw padadala, sabi sa akin. Kasi kayo, hindi pumunta. Kasi ba naman, isa-isa hinihingi. Manok. Ay, nako, diretso na lang. Ayun. Well, any last advice, Coach? Kanino po? Kanino ba ako Hindi, mag-advise? kasi maglilingkod ka sa Malolos. Ah, And in any point of time, we know na Sa mga as a- tatakbo rin mga kabataan, sa mga kabataan. na, di mo wala pang kabataang barangay ngayon, sa kailan pa. Yes. Yung mga tatakbo din. When it comes to leadership na lang nun siguro. So, sa mga, especially sa mga kabataan na gustong pasukin yung mundo ng pagiging public servant. Tulad ng sabi ko kanina, you have to check your heart and your intention kung bakit gusto nyo siyang pasukin. If at tingin nyo sa pagiging public servant or politiko ay parang negosyo na kikita ako ng pera, or baka guminhawa ang buhay ko dahil pumasok Punta na ako sa nila public yan. service, wag na lang din talaga. If their reason is to really be a voice or make a change or to help the community talaga, for the people, kumbaga for the people talaga, yung reason mo kung bakit gusto mo tumakbo. Ang tanging ma-advise ko is hindi magiging madali. Especially nandiyan pa rin yung mga tulad ng pinag-usapan natin kanina. Alam mo, sayang yung mga, sayang kasi yung, alam nyo mga kabataan, sayang yung mahuhusay na leader na walang pera para tumakbo. Kasi hindi na sila nabibigyan ng pagkakataon. Yes. Kaya sana sa mga kabataan pa lang ngayon, maging mulat na kayo sa kung ano ba dapat yung mga trabaho ng kada posisyon na tinatakbo. I mean, voters education is very important right now. Kaya yun yung isa sa programa na ina-advocate or sinusulong namin para mamulat sila, hindi pala trabaho ng konsehal, hindi pala trabaho ng vice ko. Ito tama, pala ay tama. trabaho ng ganito, ng ganyan. Para, alam mo yon, yung hindi na sila maging biktima ng paulit-ulit na problema. Cycle eh. No? Diba, nagiging toxic cycle eh. Para doon sa mga kabataan, baguhin natin yung cycle ng bilihan ng boto. Yes. Ganto, wag na, I mean, ikat na natin yun. Oo, hindi na uso yun eh. Ikat na natin yun. Kasi tayo rin yung nagiging... Bibili kayo ng boto pagkatapos hindi naman yung Tayo rin yung, susulat. tayo rin yung nagiging biktima. So, for the youth leaders, magiging mahirap, especially if our heart really is to make change in our community. Pero sana, hindi maging hindrance yun for you to stop, for you not to be able to reach your goals as leaders. Kasi kailangan kayo Saka ng community natin talaga. Iba talaga pag may advocacy ka na eh. Yes, iba. Kami talagang advocacy namin sa lesbian community. Actually, nung itong recent event, ito seryoso na to, nung recent event talaga, parang na-disheartened ka. Oo, talaga. Pero alam mo na ayoko na manood ng mga program, ayoko naman. Pero alam mo, feeling ko, para din ako, mas greater yung desire sa puso mo. Saglit lang yan. Ay, may Feeling ko tumawag ng babalik. DMA eh. Feeling ko babalik din. Kailangan mo lang mamahinga. Ganon siya. Kaya nasa spa ko ngayon. Ikaw, Boss Bong, Ako? ano masasabi mo kay Jelly? Wala akong masasabi di. Manalo ka. Kasi driver pala ako ng sickbam nun. Mga sickbam. Yun. Uy, si Pangulong Mon. Yes. Ay, Doon ako dating member. Ano ba, Sir Bam? Sa Taysabel. Sa Ano? Sikbam. Kala ko sex Ano bomb. yan? Pangalan ng Toda. Sickbam to. Santa Isabel. Kofradya. Kofradya. Mabulo. Ay, naku, love na love ko yan. Shoutout sa mga nasa Sikbam kay Pangulong Montamayo. Nasa GC kaya pa na. Actually, ako nasa sa GC GC pa rin ako eh. Yes. Kaya yung nakaka-update pa rin ako dun yung pagbabago dun. Yes. Sabi ko nga dito, nung humingi kami ng tulong sa'yo dun sa Pilano. Yes. Always. Sa Pilahan. Sa pilahan. Sa tawag lang. Yes. Ulit. Nagkaroon sila ng problema dun sa kanilang, ano yung pinaparking. Pinaparking ano. Kasi hindi kanila.
So, yung lupa. Nagawa namin ng paraan para maging sa kanila na yung lupa. Oh. Kaya si Ma'am, napakaswerte. Yes. Pero siya lang may sariling pilahan. Kanila pa. Bilahan. Kanila na. Sex ba? Di ba? Ang galing. Just by opening your doors na marinig yung problema nila na solusyonan mo kahit di naman galing sa'yo solusyon. Ikaw lang yung naging tulad. But, syempre, importante din kasi na natuto kayo humingi ng tulong. Yes. Kasi yung iba, nalulunod na eh. But Ayaw ba again, humingi ng tulong? they don't cry for help eh. Kasi minsan nga naman kasi, ang na-aaskan nila, I mean, ang ba term doon, na natatanungan or nahihingan nila ng tulong eh, hindi tamang tao, hindi tamang channel. So, nangyayari, ano mo yun? Yung nare-reject. Right. So, parang disoriented na sila na ang hirap din pala humingi ng tulong. But, happy naman na. Yeah. Saka happy, daming pamilya ron na natulungan. So, isang tawag lang talaga eh. Yan. Sick Hello. bomb. Okay. So, ako may last word ako, Coach. So, just in case na manalo ka, I do hope na siyempre, iba pa rin talaga ang advocacy ng politika or ng politiko. Iba din kasi sa negosyante. Alam ko magkakaroon tayo ng panahon, dadating ng time na magkakabangga tayo in a sense na alam mo yon na paano ba yon yung halimbawa na we'll ask for your help, Yes. then I know na sa part ninyo na you can ask for our help din naman, di ba, as always. Yes. Pero minsan magkakaroon tayo ng hindi pagkakasunduan. Sure ako dyan eh, hindi naman nawawala yon. Yes. Pero ang hinihiling ko, ako mismo, sana pag dumating yung araw na yon, if we need to disagree, do it, alam mo yon. So we can ang pangit kasi ng nakasanayan ng matatanda dito eh. They are so very passive aggressive. 'Di ba? Na hindi sila magsasalita. Yes. Wala na talaga sulat, pandagdag lang po. Tapos pag binigyan mo, pinababalik yung cheque kasi kulang Pero putya, alam mo yon, hindi ang pangit ng nakasanayan. Right. 'Di ba na yung pag-voice out lang simple eh, 'di ba? Na Communication. yun, yung communication sa isa't isa na yun lang sana eh, 'di ba? Hindi naman tayo mahirap kausap eh. Hindi naman sa bagay minsan naiisip ko kasi dahil mahirap sila kausap. May tao na mahirap Pwede kayong kausap. mag-usap in a professional way. You can always disagree and at the end of the day, magkakaibigan pa rin. Yes, tama, 'di ba? Yun sana isirain natin na toxic na culture na. Paano pag puro session lang ang gusto? Pala, ayan na, nakailang session na. Isang taon na kami nagsesession. Hindi, iyaan mo lang sila. Kaya sabi ko lang na, kasi, again, they just die eh. Ano natin sila. Pero yung future kasi na pinag-uusapan natin is yung communication na sana, di ba, even if we disagree, it doesn't necessarily mean na masama yung isa't isa. Yes, diba? of course. Pwede naman talaga na, ito yung nagkita mo eh, di ba? Ito yung nakita namin. So, pwede naman magbangga yung sa gitna. Tsaka Pero hindi mangyayari yun. magpalitan ng mga suggestion. Oo, pero hindi mangyayari yun. Biglaan nyo na lang, titirahin pa talikod yun. So, yun lang. Yun lang naman, ang last word. Oo ko. naman, So, yes. ayun, so, maraming salamat, Coach Jelly Bolao, sa pag-share ng insight karangalan mo. ko po. Ang dami ko natutunan. No? Ngayon ko na sinabi yan, ha? Fan ako ng podcast nyo. Lagi ako. Ngayon lang siya naging madaldal ngayon, And gusto pag ko, nasa podcast tayo, hindi ka gaano gusto kong humingi to take this opportunity to say thank you to Treehouse. Alam ko, ako kasi hindi ako masyadong vocal na tao kasi sobrang busy ko rin. Alam mo, minsan natatakot ako, minsan yung mga nagsusupport, mga friends ko supports my project and my causes. Minsan hindi ako yung in constant communication sa kanila. Pero alam yan ng mga volunteers ko how grateful I am sa lahat ng tumulong sa mga projects. Alam mo, sabi ko nga, lahat ng nabigyan natin ng laptops last time, isa sila sa tumulong sa akin. Wait, hindi ako humingi Story lang, short story. Hindi ako humingi kay Boss Kowi. Nag-repost ako ng project ko from last year na namimigay kasi talaga ako ng tablets and laptops. Not from my own pocket actually. Coming from mga supporters and sponsors. So, siya yung nag-reach out na gusto niyang mag-donate ng laptop. So, doon ako na-amaze. As always, alam niyo, nag-start lang ako doon with, nag-start lang ako with 20 tablets kasi nanalo ako ng award. And yung napanalunan ko sa award na yun, kailangan ko gamitin sa advocacy. Nagtuloy-tuloy.
maraming strangers, hindi ko kilala dahil you need to post it, diba? Every time you have a project. For check and balance, for ano. Ang dami nag-donate 80,000, hindi ko kakilala. 50,000, hindi ko kakilala, hindi mo mga kaibigan. So, gusto ko mag-thank you sa kanila. Kasi alam niyo yung mga batang natulungan ko, since yung first batch na pinamigay ko ng 2022, hanggang ngayon nag-update sa akin yung mga bata, yung mga magulang, yung iba nakagraduate na. And I know for a fact na yung 10 kabataan na nabigyan natin ng laptop last time dahil dinonate nyo, sobrang thankful nila and babalik at babalik yun. Tenfold sa atin. Next year hindi. Kasi kung ako talaga, yan talaga gusto kong tulungan eh. Yung mga batang nagsusumikap. Yes, yung mga taong exactly. totoong nagtatrabaho. Exactly. Utang na loob naman. Yung mga lintik na puro patawid ahon, palipad hangin yes, lang. exactly. Kung mamatay kayo dyan, mamatay na lang kayo. So, it's a term, but sobrang hirap ng mga nasa middle at ng mga totoong nagtatrabaho. Kasi dinanas ko yun eh. But yung hugot na yun doon, yung mga bata. Alam mo kasi, speaking of advocacy namin dapat. Di ba may advocacy kami sa ano namin. Sa, gusto namin gawin sana yun monthly. Dahil nga na parang na ano ko na. Kasi matidisrupt nga daw tayo sa treehouse. Kaya Kaya, sayang din. Pero siguro, baka, inano rin akong lord. Pero ano yun, yung ako, ano yun, proven sa akin lagi yun. Eto hindi ito bola. Lagi ako nauubusan ng pera sa bangko. Pero, if kunyari yung project ko, sinasabi ni Lord, gawin mo tong project na to, start mo tong project na to. Totoo nga, no? Even without resources, dadating at dadating eh. Totoo. Dadating at Kami nga ma-amaze ka kung paano mo natapos yung project. Nung inuumpisahan mo siya, alam mong kukulangin. Or pag end of the month, may mga check-in ang papas. Ibig sabihin pa, Tapos tama may yung intention. may debit na magbabayad. Oo, yes. Hindi nawawala. So, yung mga bata, for sure, pag nakatapos ng college, ang binigyan natin ng senior high and college eh. For sure, dadating yung time, pupuntahin sa inyo. Promise yun. O pag nakasalubong kayo, uy, ako po yung batang matulungan nyo. Ganon. Yes. Thank you. Big part ng advocacy ko yung treehouse. Isa sa pinopromote ko din yan eh, na if we give it, di ba, lagi kong sinasabi sa'yo na pag nagbigay tayo, kasi ito, quick background lang, lagi akong ginagawang driver nito eh, before. But sabi niya, sama ka naman ng sama. So, on a bigger standpoint, parang kasing minsan, yung iba, yun nga, nabanggit mo kanina yung utang na loob. Parang sa akin, pag nagbigay ka, it's something na kung ibinalik niya, wow, thank you. Thank you, But if yes, not, yes. bigay mo yun eh. Agree. Umay ako sa mga ugaling agree. ganyan kasi na kaya nagbigay is because they wanted to control you. Alam mo yun, nakakaumay. You can, Hindi kasi. you can also relate it dun sa pagtakbo. Yes. You can see the heart of the politician kapag kunyari sa simpleng namigay siya ng bigas, o kailangan boto mo ko Oo. Diba? Yung may ganun. Hindi ba pwede? Alam ako yan, namigay ng malalaking gross mo, mahalin. Ano yun? Bagyo yun? Natalo. Kilala ko yan. Hanggang ngayon, nagpo-post. Kumbaga, hindi dapat tayo gumagawa ng project or ng mabuting bagay dahil gusto mo may balik. Yes. That's dapat exactly gumagawa ka ng mabuti dahil yun ang gusto mong gawin sa heart mo and dapat walang kapalit na kang hinihingi. Kasi, pero totoo yun, mabe-bless ka pagka blessing ka sa ibang tao. Super totoo. I'm a testimony nun sa bagay. Never akong nawalan, never akong nagkulang sa life ko. Dahil I think it's because laging open yung heart ko to giving and to helping other people. Yes, ganda. Ganda na topic natin ngayon, no? So, Kaya sure ako hindi kayo mawawala. well, Wala ng basher. well, hopefully. So, yun nga, si God lang naman lagi ang makakaalam Yes. doon. Lagi lang naman tayo sa point na kahit mahirap talaga, syempre, yun, hopefully, we don't lose ourselves, diba? Yes. So, In the process. yes. So, okay. Okay na kasi baka mamaya. Oo. Okay, nabubuklat na eh. Kasi Hindi lang eh. Tinitiklop ko na to eh.
Okay, so Coach Jelly Bulaong, maraming salamat at isa ka sa tumatakbong konsehal ng Malolos. So narinig naman natin most of her advocacy, opinion about politics or her standpoint. At napakaganda. Bilang dito na kami magkakasama, mararamdaman mo talaga yung pure intention niya. And sobrang thankful at nabigyan mo din kami ng oras. Kasi sabi ko, kung ako gagawa ng ginagawa mo, Diyos ko, isang barangay pala, pag uwi, patay na ako. Tulog na. So, okay. Follow us on social media. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong podcast, Treehouse Real Estate and Ventures, but we renamed it Treehouse Malolos. And of course, sa YouTube din and TikTok account. Message us kung kailangan nyo ng tulong. Again and again, pagdating sa property, bago kayo bumili or magbenta, or pag-ayos lang ng papel. And nga pala, bala kong karirin na yung community na binubuo natin. So kami, ang ginawa namin, yung iba kasi is community, nagpakilala muna online and then they build community. So ako, sana yung mga nagiging client natin is we put them in one community to build better relationship din. So yun, join kayo ng Facebook group, Treehouse Real Estate and Ventures Community. Basta, pasok lang kayo, join lang kayo. I will approve it in time na may time kami. And yun, maraming salamat. Once again, I'm Kowi. I'm Sarbong. And I'm Chit. I'm Coach Jelly Bulaong. See you on the next episode! Yay!